Hello everyone! So in this video, pag-usapan natin ng DJI Avata, paano siya gamitin, ano yung pros and cons nitong quad na to, siguro yung mga tips or suggestions natin when you do fly your DJI FPV quad na to. Let's go, pag-usapan natin on this video. In terms of drones, maraming klase kasi siya, no? For the sake of this video, pag-usapan lang natin ang GPS assisted drone and FPV drone. Yung GPS assisted drone, yan yung mga Mavic series, no? Mini, pag pinalipad mo siya, GPS on that drone assist you to fly the quad. So pag pinalipad mo yan, usually sobrang stable. Tapos it cannot hindi yan nakaka-roll, nakaka-flip. Tapos meron siyang 3-axis gimbal sa harap nung camera para sobrang stable ng sobrang stable ng video mo when you do your edit and the export. Mga cinematic shots, yung mga tipong sobrang smooth na angat ng drone, nakatingin sa baba, they usually use these GPS drones. Pero may limitation siya. It cannot do flips, it cannot do roll. Although you can somewhat do it, pero it would require you maneuvering of the gimbal. That limitation is achieved using the FPV drones. You have your traditional FPV drones na tipong DIY or bind and fly. Mabibili mo yan na gawa na, or minsan ikaw pa mismo ang maghihinang or magso-solder ng mga parts. Medyo, syempre, it's not beginner friendly. And I started that hobby na talagang pahirapan. Hihinangin mo yung motor, no? Pag may nasirang parts, you have to repair it. Now, actually, DJI venture in that FPV drone category, and they released the DJI FPV drone. If you would remember, this is a very big drone, tapos sobrang laki din ng propeller, and it is exposed. Since exposed yung propeller ng DJI FPV drone, delikado siya pag pinapalipad indoors, no? Most of the time pinalilipad lang siya outdoor, tapos yung tipong malayuan nalipad, no? So now they have this, no? Sobrang compact na FPV drone. Pag galing ka sa traditional na FPV drone, sobrang ang layo, night and day ang difference when in terms of the way it flies, no? Tapos DJI, when in terms of GPS assistance, sobrang master na nila yan, no? Pag gumana yung return to home, maniwala ka talagang babalik yan, magre-return to home yung quad, no? And that small thing, no? Para sa iba, maliit na bagay yun. But for flight, sobrang laking bagay nun. Especially kung naliligaw ka, nawala yung drone, bumabalik talaga siya sa'yo. In the traditional FPV drone, medyo hindi pa sila nakakahabol. The Betaflight, alam ko Betaflight medyo kaya na niyang gawin yun, pero iba pa rin yung GPS assistance ni DJI. Ngayon, ipasok mo yon in a traditional FPV drone, no? Long flight time, ducted propeller, you will get the DJI Avata. Yung brains nito, no? Tapos nilagyan mo ng traditional FPV drone. This is a good package. Sobrang hindi ka na matatakot magpalipad ng FPV drone. Although, syempre, may times pa rin na mag-flip to, mawawala. But, since it is GPS assisted, hindi ka matatakot na pag lumayo ka, makakabalik ka pa din. Tapos, isang bagay talaga na maganda sa DJI is their transmission. Ang layo talaga ng range, no? I have been using different types of protocol with my traditional drones. With my traditional quad, no, I have been using the ELRS system, the Walksnail, the HD0. When it comes to penetration and range, ang layo talaga ng DJI. And I try to flew this, you know, parang almost a kilometer. Pagbalik sa'yo, nung transmission, walang
walang degradation ng footage, no, sa screen. So pag binili mo yung DJI Avata, ito yung mga bagay na makukuha mo. Yung drone, no, your battery, some important accessories such as this DJI goggles. This is one of the best in the market right now. Pag-usapan natin yan on a different video. I'll try to compare this with my traditional FPV goggles, and I'll discuss with you kung bakit one of the best ang DJI goggles 2. Ang isang importante din is your controller. You will get this RC motion controller too. This controller, medyo hindi to ganun ka ganda yung review ng iba, no? Lalo kung galing ka sa traditional FPV drones. Kasi this made the DJI Avata accessible sa mga taong di marunong magpalipad ng drone. Kasi with this, it acts like a controller na nasa cockpit ka ng isang eroplano and you are trying to fly this. This is a motion controller. So, kung ano yung motion na ginagawa mo, gagawin ng DJI Avata. Yung mga hindi nagpapalipad, talagang sobrang parang hindi lang pala magpalipad ng FPV doon. Ganun ang iisipin mo pag ginamit mo to. So, this has limitations. Hindi nito kaya magpalipad ng manual. Hindi nito kaya magpa-dive. Hindi nito kayang magpa-roll, magpa-flip, no? And with that comes this traditional parang ano lang no? This comes yung DJI FPV controller. This is the default controller of the DJI FPV. But you need this to use manual mode, which is this button, no? Manual mode. Yan. You need that. Pag tinurn on mo yon, mapapalipad mo na yung DJI Avata. In manual mode, makakapag-roll, makakapag-flip, makakapag-acrobatics ka, makakapag-dive ka na. When you are in full manual mode, ang isang downside nun, walang di ka na i-assist ng GPS, no? Yung leveling, kumbaga. So, hindi na mag-auto level yung drone mo. So, there's a chance na mag-crash ka. Pero huwag kang matakot kasi there is a brake button, no? So pag nagkamali ka, pindutin mo lang ang balik ka sa normal mode or yung tinatawag natin may GPS assistant. Tara, try natin itong paliparin para makita nyo kung paano siya gamitin. So, kung first time mo siyang gagamitin, you have to turn on all of your gears. Pag turn on mo, you have to bind them all. May instruction sa pag-bind. Kasi yung sa akin already binded, di ko lang paano tatanggalin yung bind. Pero, just read the instruction when it comes to binding. Madali lang naman yan. No. To turn on, you have to syempre turn on muna lahat. Akin inuuna ko lagi goggles kasi siya yung pinaka gamit na gamit. So to turn on, one press para makita mo power. One press ay mali. Two press, no, para mag-turn on. Pero yung second press i-hold mo. 1, 2. Tutunog ngayon yung goggles. Alright, turn on na yun. Next kong tine-turn on is the Avata, no? Same principle, no? 1 and hold. Gagalaw yung motor niyan. Mali. Gumalaw na pala. Kaya pala siya hindi gagalaw kasi hindi ko na i-press ang ang battery. Ulit. 1, 2. Tapos gagalaw. Alright. Turn on. Next is your controller. Ganun din. Same principle. 1, 2. Okay. Sa lahat ng drones ng DJI, ganun sila mag-turn on. Kaya, you will feel at home kung naka-DJI ka. Okay? So, ganun kasimple. No? Paliparin natin. Dito lang. Huwag lang tayo babangga. So, usually nilalagay ko yung goggles, siyempre. Sinusuot ko kasi mahirap maarawan yung lens, nasisira yung OLED screen sa loob. Nasusunog, so ingatan nyo lang. Okay? So tara, palipad tayo. One flight. Para magpalipad, parang dapat narito ako. Para magpalipad, you have to double press, no? Yung brake button na yan. Yung orange button. Teka, dito tayo sa likod para double press to turn on yung motor. Okay, double press din to stop. Okay? So, pag nagkamali ka, ganun lang. Ulit, double press. Okay, tapos double press ulit to stop. Ngayon, hindi yan lilipad basta-basta. Ang gagawin mo, pag gaganahin mo na yung motor, pag gumana na yung motor, press and hold yung brake button.
Ganun lang siya gamitin. Press and hold para mag-land. Wait, wala ka sa gitna. Press and hold para mag-land. So ganun lang, press and hold para mag-land. Ingatan nyo, pagkakatulad nito, wala tayo sa even space, no? Hindi patag. Make sure nyo lang na nasa malapit siya, ayun, sakto siya dun sa lamesa para pag bumaba siya, hindi siya babagsak. Para mag turn left, no? Ganyan lang. Iikot yan. I-drag mo ng pagana, magta-turn naman to the right. Pag itinaas mo yung, teka, balik tayo. Oops. Ayan. Pag tinilt mo pataas, tumitingala yung camera. Pag tinilt mo naman pababa, lumuyo ko naman yung cam, no? So, those are the things na kailangan mo i-consider when you're flying the Avata. Okay? Ibaba ulit tayo. Actually, the DJI Avata has a head tracking capability. So, head tracking, kung ano yung tinitignan nung, or kung saan nakapoint yung goggles mo, dun din titingin yung camera. You can only access that if you will use the RC Motion Controller 2. So, Doraemon tayo ngayon. Nakalagay lang sa bulsa. So, ganun lang siya gamitin. I'll show it to you kung paano siya gawin using the goggles. No? I-record natin yung feed. Alright. Recording tayo. I'll show you sa settings kung paano siya gawin. Punta ka sa settings. Tapos, hindi, actually hindi na settings. You just drag down. Makikita niyo yung fourth button, yan o, head tracking. Just turn it on. No? Tapos, once we fly the quad, kung saan nakapoint to, doon din titingin yung Avata. Saan ako lumilingon, lulingon din siya. Medyo nakakahilo lang kasi Japanese. Ulitin natin. Paikotin natin ulit. The cam. Nahihilo lang ako. Hindi siya masyadong nakakahilo siya actually. So, let's try to fly this. Ang layo ko pala sa camera. Teka. Yan. Mag-ano lang tayo. Motion controller lang tayo. And let's fly the quad. Stable ko lang head tracking. Nahihilo ako. So, disable natin head tracking para makalipad tayo. So, that is us.
Basta alam mo yung sukat ng quad, no? Hindi ka magkakamali. Tumama tayo. Ako. Kita ko ba yung ano? Baka di ko makita yung ano eh. Kita, ito ko. Tama ba ako? Wala ko kita mo. Kita ko yung ano, pero di ko kita yung gilid. Let's do some short flight lang, no? Paikutin lang natin. So, low altitude flight lang tayo. Medyo mahirap lang dito sa first one kasi ang dami ng halaman. Nakasya naman yung abata. Tignan natin kung kasya dito.
So that is the flight of the DJI Avata using the FPV controller. Dali lang, diba?